So ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, and especially sa Luzon, Metro Manila, Mega Manila, and City of Manila. Mga ka-Iskonians, God first. So ngayon po, meron lang akong gustong iparating no, sa mga supporters dyan ni Yorme Isko Moreno, lalong-lalo na sa mga ka-2 joints dyan, mga ka-2 joints, 2 joints. Meron kasi ako nabalitaan ngayon na merong, kumbaga, parang kalye survey. Alam mo yung ginawa ng ibang vlogger sa kalye survey. May mga tinanong sila na mga nagtitinda, no, na mga kapatid nating Islam or mga kapatid nating Muslim. Na tinanong nila kung sino ang kanilang pipiliin, si Hani ba o si Yorme. Merong iilan, siguro sa 10 na tinanong nung vlogger na aking napanood. Nakalimutan ko yung pangalan ng vlogger na yun eh. Pero actually kilala ko siya, nakalimutan ko yung pangalan ng channel niya. So, meron siyang mga iilan na tinatanong na mga tindera, tindero, na mga kapatid nating Muslim na kung sakali daw susunod eleksyon, kung sakali daw na maglaban si Mayor Hani at si Yorme Isko, sino daw ang pipiliin? Unang tanong niya doon sa babae, sabi niya, mas piliin daw niya si Hani kasi daw hindi mahigpit. Oo. Pangalawa namang tinanong, sabi niya, mas maganda daw si Yorme kasi dati daw nasa dulo, kasi actually yung natanong kasi nung vlogger, nasa dulo siya, na tindahan. Sabi niya, mas piliin daw niya si Yorme kasi dati daw hindi masyadong nabili yung kanya mga binibenta. Ngayon daw nabibili kasi maluwag. No, maluwag. Yung una kasing tinanong nung vlogger, sabi niya, mas piliin daw niya si Hani kasi hindi mahigpit. Oo, kasi wala daw itchy-burichi, walang ganito, walang ganyan, wala daw riki-riker, wala daw mga road, yung widening daw sa mga paninda. Sabi niya, si Hani. So, na-ex si Yorme doon. Pangalawang tinanong, sabi noon, lalaki naman yung tinanong, yung una kasi babae. Pangalawang tinanong, lalaki na kapatid nating Muslim na nagtitinda, sabi niya, mas maganda pa daw si Yorme. Alam niyo kung bakit? Kasi sila daw na mga tindera na nasa dulong banda, sa Divisoria, no? Sa Tutuban, naaabot ng tao. Dati daw nung hindi pa wina-wide ni Yorme yung mga nagtitinda, hindi daw sila halos naaabot ng tao kasi sa bungad pa lang nakakabili na yung tao. So hindi na pupunta sa dulo. So ngayon sabi niya, mas piliin daw niya si Yorme kasi daw binigyan daw ng chance at pagkakataon yung mga nasa dulo na nagtitinda na maaabot ng customer. So, pangalawang tanong yun. Pangatlong tanong, ganun pa rin. Si Yorme pa rin ang pinili. Kasi bukod daw sa nag-wide, na nararating sila doon, ay binigyan daw sila ng sarili nilang libingan. Isa na yan yung Muslim cemetery. Kasi sabi nung isa, ako actually matagal na daw siya. Sabi niya, ako matagal na po ako dito sa Maynila bilang vendor, bilang Islam, bilang Muslim. Lalong-lalo daw nang namatay yung kanyang tatay, nahihirapan daw sila kung saan ilibing. So, pinapakrimit pa daw nila, nagbabayad pa daw sila ng kondo, kwarto-kwarto, may tawag sa kanila dun eh. So, ngayon daw, hindi na daw mahirapan silang magpalibing, sabi niya, kasi nandyan na yung libingan mismo, yung Islamic cemetery. So, nagpapasalamat siya. At bukod doon, nabigyan nga sila ng pagkakataon na nasa dulo ng mga tindero, tindera, o mga nagbebenta, nararating ng tao. Kasi dati daw, nung hindi pa pinaalis ni Yorme yung mga nasa harapan ng Tutuban or sa bungad ng Divisoria, hindi na daw sila nararating sa dulo kasi bungad pa lang, nabibili na yung tao, hindi na sila napupuntahan doon. So, yun ang rason. Yung pang-apat na tinanong ng vlogger, sabi niya, kung sakali daw tatakbo si Hani at si Yorme, sino daw ang iboboto? Sabi naman ng pang-apat, si Hani. Sabi naman ng vlogger, bakit si Hani? Sabi niya, kasi si Hani daw, hindi nga daw mahigpit. Kulang na nga lang kung ako yung vlogger nagtanong, hindi na mahigpit, pero magkano ang bigay mo? Diba? Hindi nga mahigpit, pero magkano ang bigay? Kasi pagdating kay Yorme, walang bigay-bigayan dyan eh. Diba? Doon nga nahuli ni Yorme yung si Eddie, si Patty. Biruin nyo bawat pwesto ng vendor, magkano? 40,000 kada buwan. Bukod pa doon yung mga kotong na pulis. Pero nung si Yorme na ang naging mayor, tanggal lahat yung kotong, nawala si Eddie, nawala si Patty. Yun yung pang-apat na tanong. Yung pang-5 tinanong, sinong ibuboto mo? Si Yorme o si Hani? Sabi niya, syempre si Yorme. Kasi si Yorme lang daw ang bukod tanging mayor. Yung pang-5 tinanong na vendor babae naman.
Si Hani, si Isko lang daw, si Yorme lang daw ang bukod tanging mayor ng Maynila na may malasakit sa Muslim. Dahil nga daw sa napatayuan sila ng Islamic cemetery na sa loob ng 400 years, ngayon lang sila napatayuan. Kaya malaki ang pagmamahal nila kay Yorme. So, yun namang pang-anim, hindi ko sure kung ano yung sagot niya. Basta ang sabi niya, Hani ba yun o Yorme? Kasi hindi ko maintindihan Hani, Yorme, parang ganon Iba kasi ang salita ng Muslim. Pag Islam, Arabic ang salita, hindi mo masyadong magets. Tsaka malayo yung camera nung nagtanong. So, pang 7 tanong, yung matanda naman siya, nanay siya na Muslim. Si Yorme pa rin. So, actually, hanggang sa pang-10, puro-puro na Yorme. Actually, 3 lang yata yung gusto si Hani na iboto pagka-mayor. Kung sakali maglaban si Yorme at si Hani. So, 3. Out of 10, 3 lang ang pabor kay Hani. So, 7 ang kay Yorme. So, ngayon po mga kababayan, klarong-klaro po na tagilid po talaga si Hani sa mga kapatid nating Muslim. So, naku po, tagilid po talaga. Huwag ka na pong umasa, Mayor Hani, na pagdating sa mga kababayan natin at mga kapatid nating Muslim na ikaw ang iboboto. Talagang tagilid ka po. Sa totoo yan, sa kalye Serbian ng mga vlogger na nakasuporta kay Yorme, actually hindi mo naman masabing daya yung pag kalye Serbian niya. Kahit sabihin natin yung vlogger na yun maka-Yorme. Kasi, noon pa man si Yorme lang naman talaga ang may vlogger. Wala naman vlogger si Hani. Di ba? Pero hindi mo naman pwedeng kalabanin or kontrahin yung komento ng tinanong ng vlogger. Kasi 10 yung tinanong niya. Actually, mahaba-haba ngayon. 20 minutes video yun eh. Actually, yung sa 10 niyang tinanong, hindi naman po pwedeng sabihin natin na scripted yun. Tinuturuan ng vlogger yung in-interview niya. Hindi. Kasi kanya-kanyang opinion yun sa mga tinanong niya. Pero, nung binilang ko is sa 3, sa 10 ka in-interview niya, sa kalye survey, 3 lang ang pabor kay Hani kasi hindi daw mahigpit. Kay Yorme 7. Kasi nagugustuhan nila yung pamamalakad ni Yorme na kung saan yung mga vendor na nasa dulo banda nararating ng tao. Kasi dati daw na hindi pa pinalinis ni Yorme ang Divisoria, ang Tutuban na way, hindi na daw sila nararating doon sa dulo. Kaya kadalasan naman po talaga sa mga nagtitinda po dyan sa Divisoria at Tutuban ay mga kapatid po nating Muslim, yung mga nasa labas. Maliban na lang yung mga nasa loob, mga Chinese at mga Christian. So, actually, sa mga kapatid nating Muslim, maraming salamat. No? Assalamualaikum salam. Inshallah. Shukran. Actually, my father is Islam also, but hindi po ako converted kasi hindi po kasal ang mama at papa ko. Kumbaga, arranged marriage sila, pero hindi sila natuloy ang kasal, naghiwalay sila. Actually, nabuntis po ang mama ko sa akin at sa kuya ko, pero hindi sila nakasal kasi nga arranged marriage sila. Pero ang nangyari, kalauna naghiwalay sila. So, my father is Turkish, half Filipino, half Turkish. And then, siya po ay Arabic. And then, ako po ay half Turkey, 1/4 Turkish, 1/3 Filipino. From my mother, no. Ganito pala. 1/4 Turkish, my mother is 1/4 Korean, and Ilongga. So, the reason why I have a blood of meron akong dugo Korean, meron akong dugo Islam, and Filipino. But I'm pure Filipino. I'm not like Alice Go, ha? So, yun lamang po sa ating vlog ngayon. Naku po, tagilid si Hani sa mga Muslim. So, sa kalye survey po yan, ha? So, yun lamang po. Maraming salamat. And see you next vlog. God first. Thank you, mga ka-Iskonians. Maraming salamat. Balik ka na, Yorme.